halimbawa, hindi naman siya Katoliko. Mas gusto niya na blanco yung kanyang puro kortina na lang. Pagigit rin siya sapagkat naayon din naman sa kanyang kagustuhan yun. Kung ang isang tao, pagkatapos niyang basahin yung napakasimpleng bill na yun, hindi niya maintindihan, kung hindi man siya kako talagang nananadya na lang na bakliin niya yung katwiran, baka naman may konting diferensya na sa utak yan. Yon, may buwelta na si Marcolita sa interview noon. Noong pagtakbo niya sa pagiging senador, mga kapatid. Kaugnay sa paggamit nitong issue ng anti-crucifix bill ni Congressman Marcolita, Rodante Marcolita, sa Sagip Party List. At siya ay kaanib ng Iglesia ni Cristo. At siya mismo ang gumagawa ng panukalang batas na ito, House Bill 4633, noon na nagiging viral talaga. Bakit? Dahil alam naman natin na mayorya sa mga Pilipino, mga Katoliko. At alam din natin na napakaraming mga ospital na pinatatakbo ng simbahang Katoliko at nakapangalan pa sa mga santo. Alam natin na kahit ang ating konstitusyon, iginagalang sa ating konstitusyon ang kalayaan ng bawat isa sa pagpili ng kanyang pananampalataya. Di po ba? Nasa konstitusyon natin yan. Pero tandaan din natin, nasa konstitusyon din nakasaad yung separation of church and state. Ano pong ibig sabihin diyan? Ibig sabihin, kung ikaw mambatas, anuman ang pananampalataya mo, anuman ang paniniwala mo, dapat yung inaakda mong batas ay di maimpluwensyahan sa pananampalataya mo. Di po ba? Tatalakayin natin ito, mga kapatid, muli, no? Ang isyong ito. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Okay, pauna ko lang, wala tayong raffle ngayon. No? Late tayo dahil nagkuha pa ako, Mrs. at Francis, may activity kasi sa LaSalle University ngayon. Nagmimisa, no? Dumating din ang image ng Santo Niño. Galing sa Cebu pa yon. So, kumusta sa lahat ng mga suking taga-subaybay? Maraming salamat po kay Sis Mila sa kanyang suporta. Welcome sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay? 4 months na tayong walang raffle. Oo nga. No? So, sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po. Batay sa interview na pakinggan natin, mga kapatid. Para nang uminit na ata si Marcolita, no? Di po ba? Umiinit na ata dahil kung di umano nabasa yung kanyang isang pahina lang na panukalang batas, ay parang may diferensya na ang utak daw. So, ang sabi niya, optional naman yan. At dahil sa umulan ng batikos kasi ang naturang panukalang batas ni Sagip Party List Representative Rodante Marcolita, mga kapatid, na yung
cross, mga krusipiho na nakasabit sa silid ng mga ospital. Sabi niya, gusto niya yung optional daw, ibig sabihin, optional, na tanggalin kung gusto ng pasyente din. Ba't kailangan pa ng batas? Di pa ba ang daming mga dapat pag-ukulan ng pansin? Bakit crucifix? Bakit kaya? Dahil po ba sa mga propaganda ng Iglesia ni Kristong inaniba ni Marcolita, palaging ginamit, binanatan ang pananampalatayang Katoliko, gamit pa ang mga aklat Katoliko na pinag-chap-chap at pinagtagpi-tagpi ng mga ministro ni Felix Manalo. Ito po, mga aklat na ginamit nila dahil ang pag-antanda ng cross ayon sa mga ministrong ito ay tanda daw ng halimaw. Ay ating lilinawin yan, mga kapatid. So alam natin na kahit pa yung panakalang batas na yan ay sinasabing optional lang, no? Na inahain niya noon sa Kongreso, pero nag-withdraw din siya. Saan ba yung ito ang pag-withdraw sa naturang panukalang batas, House Bill 6433. May lagda ni Marcolita, no, ang pag-withdraw. Matagal na to. Pero ito'y umiikot ngayon dahil kung may kandidato siya, umiikot ngayon. At umalma si Marcolita, ginagamit umano na matagal na yon at optional lang. So, una, ano sa palagay ninyo, mga kapatid? No? Dahil umiikot itong issue. Umani kasi ito ng batikos noong napaulat at pumutok itong issue na House Bill 6433 na tinatawag na anti-crucifix bill, mga kapatid. Alam naman natin na karamihan ng mga Pilipino sa ating bansa ay mga Katoliko. At hindi lang ang Katoliko, meron pang Philippine Independence Day, Independence Church na gumagamit ng crucifix, di po ba? Di lang ang Katoliko. Meron pa. So, meron ding ibang mga hindi Katoliko gumagamit din ng crucifix. Meron ding iba na cross lang, wala yung korpos. Lalo na sa UCCP. Dahil itong crucifix ay, lalo na sa simbahang Katoliko, tanda sa gisag ito sa ating pananampalataya. So kaya, nung pumutok noon at umiikot ngayon ang issue laban kay Marcolita, yung panukalang batas, di natin masisi ang mga tao sa pagpaikot dito. Bakit? Una, nasa isipan kasi nila na ang naturang panukalang batas, malaking posibilidad na na-impluensya sa pananampalatayang inaniba ni Marcolita na Iglesia ni Cristo. Di ba? Dahil ang ating crucifix, itong cross, ay palatandaan at sagisag sa ating pagiging Kristiyano. Kaya maraming mga nag-iisip na yung panukalang batas na yon na winidraw na, linawin ko lang, winidraw, inilibing na, di na file yon sa 19th Congress, sa 18th Congress pa yon. Pero, dahil pumutok yon, nasa isip ng karamihan na ang naturang panukalang batas, House Bill 4633, ay isang pag-aatake sa pananampalataya ng mga karamihang Katoliko. Dahil Katoliko, sagisag talaga sa ating pananampalataya ito. Kung makita niyo ang crucifix, sinong nasa isipan ninyo? Sino ang maalala ninyo? Di po ba kahit sa pasugo magasin ng Iglesia ni Cristo,
Anong mabasa natin? Yung upuan ni Felix Manalo noon, inilagay nila sa gitna nung tinatalakay na natin, ipinakita na natin yan sa Pasugo Magazine nila. Nung nagdiwang sila sa ika-50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, yung upuan ni Felix Manalo, inilagay doon sa gitna nila para alaala. O upuan lang yon. Oh. Dahil para sa kanila, mahalaga yon. Dahil yung upuan na yon ay nagpaalala sa founder ng Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo 1914. Mahalaga, napakahalaga ang crucifix sa pananampalatayang Katoliko. Kaya di natin masisi na inulan talaga ng batiko si Congressman Marcolita kaugnay sa kaniyang isinusulong noon na House Bill 4633, mga kapatid. Lalo na, alam natin na si Marcolita ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. At ang Iglesia ni Cristo, grabe ang kanilang propaganda, grabe ang kanilang atake sa crucifix, sa kanilang pandoktrina, sa kanilang pagpahayag. Mamaya ating tatalakayin yan, mga kapatid. Ito ang paliwanag ni Congressman Marcolita noon sa interview. Usapan nga po natin ngayon, itong kalat na kalat sa social media na ginagamit din pong panlaban, panlaban po sa inyo. Ito hong panukala na di umano ay binabanggit po ninyo na alisin ang mga krus sa mga pagamutan para ito'y maging neutral. Kung paki-expand nyo nga po, ano ba itong panukala na ito na sa inyo daw po nanggaling? Yan, alam mo, talagang hindi ko kailanman inisip. Pati yung mga simpleng bagay ay gagamitin nila laban sa akin. Bakit ko... Di natin masisi na magamit talaga laban sa kanya. Kahit pa optional. Imagine, kahit optional palagay na optional talaga ang nakalagay. Pero merong nakasulat sa kaniyang explanatory note sa naturang panukalang batas. Batay sa kaniyang explanatory note, sabi diyan na si Marcolita, thanks crucifixes are the symbol of Catholicism, and the presence of crucifixes in many local hospitals could make a non-Catholic patient uncomfortable. Nasa kaniyang tinatawag na explanatory note yan, mga kapatid. So, anong layunin dito? Di po ba napakalinaw na cross talaga ng simbahang Katoliko ang target nito? No? Dami namang mga ospital na walang cross. But sa Katoliko, dami ding mga ospital ng Katoliko na nakapangalan sa mga santo. Okay, tuloy natin. Sinabing simpleng bagay. Opo. Simpleng bagay lang umanto. Maituring bang simpleng bagay lang ito kung di natin masisi, mga kapatid, na ang pagsusulong sa naturang panukalang batas ay pwedeng isipin na isang pag-aatake sa pananampalataya ng mga maraming Pilipino, lalo na karamihan natin dito ay mga Katoliko at gumagalang sa crucifix bilang palatandaan sa ating pananampalataya. At marami ding mga ospital na pinalalakad ng Katoliko na kapangalan pa ng mga santo ng simbahang Katoliko, di po ba? So, anong kasunod yan? Kung sila ibang sikta, tapos nakapangalan sa santo ang
ospital. O, di po ba, kung iba silang sikta, sundan natin ang argumento at logic ni Marcolita, baka magiging malala lang ang karamdaman nito dahil nakapangalan sa santo pagkatapos may crucifix pa. Pero free naman bawat isa. How about kung ikay Iglesia ni Cristo, punta ka sa ospital ng Iglesia ni Cristo. Muslim, may mga ospital din sila. At may magandang ospital sa mga Muslim na Sultan Kudarat ba yun? Na walang bayad talaga, walang kaser. Oh. So, dapat din yun ang tutukan at bigyang pansin sa mga mambabatas. Kaya, nag-viral talaga itong panukalang ito. Bakit? Dahil di natin masisi ang karamihan na isang pang-aatake sa pananampalataya, although meron tayong separation of church and state, although ang ating konstitusyon kumikilala at rumirespeto talaga sa bawat isa sa pagpili kung ano man ang gusto mong pananampalataya sa ating bansa. Pero, di pwede na kung ikay mambabatas ay magiging ma-impluwensya mo yung ma-impluwensyahan yung inaakda mong batas, no? Lalo na itong tinatawag na House Bill 4633 noon. Tuloy natin. Yung bill na yan din, kung babasahin mo, alisin mo yung explanatory note. 1 page lang yan eh. Okay. Ang nakalagay dyan, optional na ibigay sa pasyente yung pansariling espasyo sa kanyang spirituality. Gawin natin ng halimbawa din. Halimbawa, meron tayong isang kababayang Muslim na may sakit. Opo. Mas gusto niya na makatabi niya yung Quran o kaya anumang klaseng ornaments na pang-Muslim sa kanilang pang-reliyon. Opo. Kailangan pagbigyan mo siya, di ba? Well, kahit wala itong panukala na ito, kahit hindi makapasa ito, pwede naman niyang pagbigyan. Di ba ba? Kung Muslim siya, pwede naman. Ayon sa kaniyang pananampalataya. At wala namang datos na may taga-ibang pananampalataya na pumasok sa hospital at nakiusap, pwede bang tanggalin itong cross na nakalagay diyan, nakasabit diyan dahil allergic kami sa cross? Wala namang datos na tinanggihan ng ospital, di po ba? Ang tanong lang, bakit kaya naisipan talaga na gawa niya ng panukala at ang layunin ay magiging batas sa Pilipinas? Tuloy natin. Kasi may sakit siya eh. Totoo po. Isang taong may sakit na nangangailangan ng spirituality, ibigay mo na para sa kanya yon. Halimbawa, kababayan nating Katoliko, bukod sa kruspiho na nandun, gusto pa niyang ilagay yung kanyang mga paboritong santo. Ay, di na yun kailangan pa na gawin pang batas, di po ba? Halimbawa, kung ikaw ay nagkasakit, pagkatapos nakapasok ka sa ospital, dala mo holy water ba kaya? Dala mo rosary? Dala mo larawan ng Mahal na Birhen Maria? Wala namang ospital na nagbabawal na makapasok yung mga tinatawag na sacramentals, di po ba? Oh. So, kailangan pa ba, lalo na yung panukalang iyon ay nakatutok talaga sa palatandaan ng ating pananampalataya, ang crucifix. Ang crucifix, tulad sa bandila mga kapatid, ay isang palatandaan para sa ating bansa. Ang crucifix ay palatandaan sa ating kaligtasan at sa ating pagiging Kristiyano. Unang Korinto 1:18. Tuloy natin. Ibigay mo rin sa kanya yon. Ibig sabihin, ang bill ay nakatuon doon sa kahilingan ng pasyente sapagkat anong malay natin, makatutulong yun para makarecover siya sa kanyang sakit. Yon ang kaniyang layunin.
So, kung wala yung cross na nakasabit at ipatanggal yon, baka makatulong o mano yon sa mga hindi katoliko na makarecover siya sa kaniyang karamdaman. Kaya, nagtaka tayo, bakit kailangan talaga ng gawan pa ng panukalang batas, di po ba? Kung ibang pananampalataya niya, Iglesia ni Cristo siya, o kaya'y siya'y Muslim, pwede naman siya makipagkausap sa sino mang in charge diyan, no? Na pwede niyang pipili ng ospital na hindi katoliko o kaya sa Iglesia ni Cristo. Bakit kailangan pa yung panukalang yan? Kung ano ang kanyang paniniwalang espiritual. Una, malaking posibilidad din na sa aking opinion lang ito, noong ginawa ito ni Congressman Marcoleta, di pa pumutok ang kanyang pangalan. Kaya malaking posibilidad din, ginawa niya ang panukalang ito para pag pumutok ay mas lalong makilala siya. Dahil ito'y magiging usapin, no? Magiging usapin talaga sa ating lipunan. Kaya nga, naging umiikot na isyu ngayon laban sa kanyang kandidatura. Tuloy natin. Yung kung ano yung paniniwalang spiritual, walang kikilingan doon. Kahit sino, kung ano yung kanyang preference, yun ang ibigay mo. Halimbawa, hindi naman siya katoliko. Mas gusto niya na blanco yung kanyang puro kortina na lang. Pambigyan ko rin siya sapagkat naayon din naman sa kanyang kagustuhan yun. Ang base niya, naisasaligang batas pa rin din. Yung tinatawag nating non-establishment clause. Ang lahat kasi ng tao, lalo na yung may sakit na pinatutungkulan nitong ating bill, ay malaya sa kanyang pag-exercise o sa kanyang paniniwalang pangrelihiyon. Bakit kung nakalagay ba yung crucifix sa ospital ng Katoliko, hindi na malaya ang ibang pananampalataya? Di ba malaya siyang usap na pwede po ba dahil ako'y Iglesia ni Cristo at takot ako sa cross, allergic ako sa cross, pwede po ba tanggalin mo na ito sa aking room? So pwede naman yang gawin. May kalayaan naman siya, di po ba? Kaya nga, nakapagtataka talaga, bakit ganon ang kanilang plano sa crucifix mismo. Ibigay yung kalayaan na yon at yung bill na yan ay isang halimbawa ng kalayaan ng kanyang spirituality. So ano masama doon din? Wala namang kikilingan doon. Walang masama daw, walang masama. Walang kikilingan sa kaniyang House Bill 4633, mga kapatid. Walang masama para sa kanya. Natural dahil Iglesia ni Cristo siya. At alam naman natin, mamaya, paano binanata ng mga ministro ang crucifix, ang pag-antanda ng cross dahil sa pananampalataya ng mga Iglesia ni Cristo, ang tanda ng cross ay tanda ng halimaw. Yun kasi ang pananampalataya nila sa Iglesia ni Cristo. Ang tanda ng cross, tanda ng halimaw. At ginagamit pa ng mga ministro nila yung mga aklat Katoliko na naunang ipinakita ko at gagamitin natin mamaya sa pagsagot nito mga ministro. Tuloy natin. Kung anong gusto niya, optional. Kung gusto naman gawin ng ospital, di ba? So hindi... Ano masama doon? Ngayon, kung sabi ko nga, kung ang isang tao, pagkatapos niyang basahin yung napakasimpleng bill na yon, hindi niya maintindihan, kung hindi man... Napakadami talagang dapat unahin lalo na sa ospital. Di mo ba? Yung pangangailangan sa mga gamot, yung mga kagamitan, yun. Dami talaga na dapat
yun ang unang gawin. Pero, nakapagtaka lang, bakit crucifix talaga ang puntarya ni Marcolita dito? Oh. So, posible, sa aking opinion lang, isang pamaraan ito dahil siya mismo ang nag-sponsor ng bill, di pa siya kilala noon. At mas lalong nakilala si Marcolita nang pumutok ito. Okay, tuloy natin. Siya ako talagang nananadya na lang na bakliin niya yung katwiran. Opo. Baka naman may konting diferensya na sa utak niya. Oh, yan. Yung mga gumagamit sa isyong ito, kung nananadya lang umano, baka may diferensya na sa utak. Parang naiinis na talaga si Marcolita nito, no? Pero di din natin ibaliwala na yung mga Katoliko na nakaalam kaugnay nitong sinasabing house bill niya ay talagang may reaksyon din sa kaniyang panukalang batas. As ang dating kong gustong pasamain kayo bilang pangunahing may panukala doon sa punto na, bakit mo niya ipaalis yung krus dyan sa mga ospital? Kung ano. So, ito ngayon ko, maliwanag na kung halimbawa ako pala isang Katoliko, gusto ko yung paligid ko ay puro krus, o kaya naman ay gusto ko yung mga pinaniniwalaan. Kasi imagine ito tinatalakay nila. Halimbawa daw umano, ikaw isang Katoliko, din sa hospital gusto niya sa paligid puro cross. Kailan ba yan mangyari? Pasyente ka, pagkatapos i-request mo sa paligid ng ospital, puro cross. Lalo nang mag-react si Marcolita, isa nga nakasabit, gustong ipatanggal, pagkatapos puro cross na. Kung santo, yun ho ay dapat pagbigyan ng ospital. So, dapat umano pagbigyan kung isang pasyente, puro cross na sa paligid, puro santo, dapat pagbigyan. Wala namang batas na nagbabawal na makapasok yung imahe ng mga cross, imahe ng mga santo, di po ba? At tanong, bakit kailangan niyon gawan pa ng panukalang batas? Although, inilibing na nila yan sa limot, mga kapatid. Hindi lang yan. Yung Red Cross, may cross yun. Anong dapat gawin? Kailangan pa magawa tayo ng batas dahil ang Red Cross may cross. Dapat tanggalin yung cross para di masaktan yung damdamin ng ibang pananampalataya. Lagyan na lang ng ilagay na lang ang red. Wala na yung cross. Ano ba yun? So, tuloy natin. Tama, yun ibigay mo sa kanya sapagkat yun ang preference niya eh. So, kung yun ang gusto ng sabi ni Erlinda Lapay, yung ambulance, may cross din. Oo nga, no? So, anong mangyari sa mga ambulance? Hindi lahat mga Katoliko nakasakay diyan, may cross yan. Dapat tanggalin din ang cross, sa ambulance. Dahil yung na-rescue, iba ang pananampalataya. Ay, nako. Okay. So, tuloy. Kaya nga optional, sabi natin, di ba? Mm-mm. Anong nilalabag natin doon? Wala. Ang ibig lamang sabihin, manifestasyon nun ng pagbibigay ng katuparan doon sa nilalayo ng ating Bill of Rights, ng kasunod. So, wala naman tayong tutol sa Bill of Rights. No? Dahil ang Bill of Rights natin, napakalinaw po na iginagalang ng ating Bill of Rights ang anumang relihiyon at yung kalayaan ng bawat isa sa pagpili ng kaniyang pananampalataya. Ginagarantiyahan yan ng konstitusyon. At ulitin natin, nakasaad din sa konstitusyon, balik natin, separation of church and state. So, separation of church and state, ibig sabihin,
kung ikaw ay isang mambabatas, ikaw ay nahalal sa pagiging mambabatas, anuman ang iyong pananampalataya, huwag mong hayaang maimpluwensyahan yung inaakda mong batakas, yung panukala mong batas. No? Kaya nga, di natin masisi ang mga tao na naalarma, lalo na alam natin na si Congressman Marcolita isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. At alam niyo naman na sa Iglesia ni Cristo, grabe, no? Ang kanilang banat sa pag-antanda lang ng cross, gamit itong mga aklat Katoliko, no? Ito, sa kanilang mga pandoktrina, sa kanilang mga propaganda, pinagtagpi-tagpi nila. Ito, halimbawa, ang aklat na siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko. Ito ginagamit nila. Ito ang pahayag ng kanilang ministro. Kung po itong aklat Katoliko, siyang inyong pakinggan, aral Katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong Katoliko. Totoo naman po yan. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, paalam mo na, anong religion nun? Ayan. So, di mawala yan sa mga ministro, yung paggamit ng mga aklat Katoliko, pagtagpi-tagpi nila. Wala naman tayong tutol sa binasa nila, pero may gusto silang ipahiwatig na dahil tanda ito ng Katolikong Kristiyano, gagamitin nila ang Passion Candaba na ang tanda umano kaugnay sa Antikristong hunghang. Ayan. Kaya doon pinagtagpi-tagpi ang cross, tanda ng Katolikong Kristiyano, at ayon sa Passion Candaba, tanda ng Antikristong hunghang. Therefore, ang Katolikong Kristiyano ay sa Antikristong hunghang. Ayan. Ganon ang kanilang propaganda. Pero alam niyo naman mga kapatid, na noon pa man kahit sa Lumang Tipan, no, meron ng tanda na binanggit sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 9. Ito mabasa natin mga kapatid. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga damba ng pintuan ng inyong bahay at sa mga tarangkahan. So, noon sa Lumang Tipan, meron ng palatandaan. At ito, ginamit to, binasa ito ni Romel Parva na salin sa Ezekiel Kapitulo 9, versikulo 4 hanggang 6. Ito ang ating mabasa mga kapatid sa kay Monsignor Abriol na salin. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng cross sa mga noo, sa mga taong nangagbubuntong hininga, at nagsidaing dahil sa lahat na kasuklam-suklam na ginawa sa gitna niyaon. Lipulin ninyong lubos ang matanda, ang binata, at ang mga dalaga, at ang mga bata, at ang mga babae. Ngunit,
huwag lumapit sa sinumang mga lalaki na may cross at iyong pasimulan sa aking santuaryo nang magkagayoy. Kanilang sinimulan sa mga matatandang lalaki sa sa harap ng bahay. Ano daw? Huwag galawin yung may palatandaan sa cross sa kanilang noo. O, di po ba? Letra por letra gusto nila. Pero, sa mga propaganda, sa telebisyon, sa kanilang pagpupulong mga kapatid, no, yung mag-imbita sila, grabe talaga ang banat ng Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo. At nahawa din itong kay Eliseo Soriano, dating daan. No? Dahil sila din gumagamit nitong mga aklat na ito para pagtagpi-tagpiin mga kapatid. Para ipalitaw na ang sign of the cross, ang tanda ng cross, nating mga Katoliko, ay ito day tanda ng halimaw. Tatak daw ng demonyo. At ito ang 666 sa noo. Yun ang kanilang propaganda. So kaya, sa paggawa ni Marcoleta ng tinatawag na panukala, di ba na-impluwensya sa kanyang pananampalataya bilang Iglesia ni Cristo ang paggawa sa panukalang iyon na winidraw na naman niya, no? Okay. Pero ito ang ginagamit ngayon, umiikot laban sa kanya. Ngayon, mga kapatid, ano po ba ang ginagamit nila na argumento para sa propaganda na ang cross ay tanda umano ng halimaw? Pero, kung yun ang pananampalataya ng Iglesia ni Cristo, ng grupo ng dating daan, na ang cross ay tanda ng demonyo, wala namang mabasa sa Biblia. Sa kanila lang yung interpretasyon, mga kapatid. Sa ating mga Katoliko, ang pag-antanda ng cross ay tanda mula sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pamamagitan ng cross, iniligtas ng ating Panginoong Hesukristo ang sanlibutan. Kaya kung tignan natin ang Galacia Kapitulo 6, versikulo 14, etong mabasa natin. Huwag nawang mangyari sa akin na ipinagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa cross ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin, at ako namay patay na rin sa mundo. See? Anong sabi ni San Pablo? Pinagmamalaki niya ang cross ng ating Panginoong Hesukristo. O, binanggit yan ni San Pablo. So, ano ang mangyari niyan? Kailangan matanggal yung pahayag na yan na cross. So, kaya mag-ingat po tayo, mga mahal na kapatid, lalo na sa mga galit sa sign of the cross. Bakit? Mag-ingat tayo sa mga galit sa sign of the cross. May sinabi si San Pablo sa Filipos Kapitulo 3, versikulo 18. Ito sabi ni San Pablo, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagiyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang hihinatnan ay ang kapahamakan. Ano daw? May mga kaaway sa cross ng ating Panginoong Hesus. At ang kapahamakan, ano daw? Kahinatnan ay ang kapahamakan. Ngayon,
Puntahan natin, mga kapatid, dahil para sa kanila, ang cross daw ay tatak ng halimaw. At ang ginagamit nila, mga mahal na kapatid, walang iba, itong nakasulat sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16, 18. Ito kasi ang mabasa natin. At ang lahat maliit at malalaki, at mayayaman, at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay binibigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang merong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan, tandaan natin ha, ang nakasulat, dito'y may karunungan, ano daw? Dito'y may karunungan, hindi, dito'y may kamangmangan, ang nakasulat na malinaw. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kaniyang bilang ay 666. Oh, kaya paano ngayon magiging tanda ng halimaw yung sign of the cross na ang sinasambit natin sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng Espiritu Santo? Ayon po ba? Tanda ba yan ng halimaw? Napansin niyo ang kanilang propaganda? Pero, ginagamit nila ito, siyang inyong pakinggan. Balikan natin ha, ang ministro ni Felix Manalo kaugnay dito. Kung po itong Aklat Katoliko, siyang inyong pakinggan, Aral Katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay, ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong Katoliko. Totoo naman po yan. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, alam mo na, anong relihiyon nun? So, yan, tandang Katoliko talaga. So, kung tanda ng Katoliko at yan ang nasa panukala, edi malinaw na isang pang-aatake sa tanda ng pananampalatayang Katoliko. Di po ba? Okay. Yan. Binabasa nila ang pahina 11, mga kapatid, na ang nagkasulat kasi sa naturang binasa, ang paraang ginawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, ang mag-antanda at ang mag-cross. Ang pag-antanda ay ang paggawa ng 3 cross ng hinlalaki ng kaniyang kamay. Ang unay sa noo. Ang ikalawa ay sa bibig. Pinutol na nila doon na sa noo. Ang ikalawa ay sa bibig. Ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Yan ang nasa aklat na ginagamit noon pa man, panahon ni Felix Manalo. Pero malinaw, mga kapatid, napakalinaw talaga na ang nakasulat sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16, 18. Una, sa 16, walang sino mang makapagbinta at makapagbili kung wala kang tanda ng halimaw. Kaya kung
ang tanda ng cross, sign of the cross, ay tanda ng halimaw at sinabi na hindi ka pwedeng bumili at makabinta kung wala kang tanda nito. Imagine, kailan ba nangyari na di ka pwedeng bibili, di ka pwedeng magtinda kung hindi ka marunong mag-antanda ng cross? Gets niyo? Di ba ba? Dito palang supalpal na ang kanilang interpretasyon. At hindi lang yan. Ang nakasulat, kanang kamay. Kanang kamay o sa noo. Yun ang nakasulat, hindi at sa noo. Di mo ba? Ibig sabihin, kahit saan, kahit isa lang. Oh. So doon pa lang, ala na. Pero ang tanda ng cross, hindi lang yan sa kanang kamay, hindi lang yan sa noo, kundi sa dibdib at sa balikat. Oh. Kaya, mali ang kanilang paggamit, di lang yan. Ito pa, ang aklat na ito, ginagamit din nila. Itong mga aklat na ito, mahirap talaga hanapin. Pero salamat sa Diyos na sa mga researcher natin, nakakita pa ng ganyan. Passion Kandama. Ginagamit din nila ito. Ito mga kapatid. Tawag nilang mahal na araw, kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon. Oh. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Ngusay kumanta si Ka Joel. Kaya lang, wag na po. Baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, El Libro de la Vida Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya nun? Babasahin ko na po. Ipag-uutos magkintal, magantanda, sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga ay kampong tunay nitong antikristong hunghang. Hindi po kami may sabi. Basahin po niyo yung pasyon ninyo sa bahay. Pahina 207 po. Yan mga kapatid. Oh, di daw sila ang nagsabi. Tama naman ang nakasulat. Pero mali ang interpretasyon. Ito ba'y kaugnay sa tanda ng cross? Yung binasa ng mahal na araw, Kristo? kinakanta. Oh. So, yun po ba ang tanda ng cross? Ipag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay. O ha, hindi at. Ipag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay. Sukat pagkilalanan na sila nga kampong tunay nitong antikristong hungang. Oh. So, pagkatapos, ito'y ginagamit nila sa simbahang Katoliko na ang tanda ng cross dahil sabihin na, di po ba? Napakalinaw. Galing mismo sa paring Katoliko. Paring Katoliko ang may akda sa aklat na ito na ang pag-antanda ay pagiging antikristong hunghang na siya din ang katuparan sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 18. Kaya yung mga inosenteng Katoliko, abay, talagang matatakot talaga nito. Lalo na, gagamitin nila. Saan ba itatapon yung may tanda sa halimaw? Ayun, gagamitin nila ang Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 9 hanggang 11. Ito ang mabasa natin mga kapatid sa naturang talata. At pagkatapos, sumunod sa kanila ang ikatlong anghel na nagsasabi ng malakas, sino mang sumamba sa halimaw at sa larawan nito
at tumanggap ng tanda sa kaniyang mga noo at sa kaniyang mga kamay, ay iinom din ng alak ng puot ng Diyos na ibubuhos na walang halo sa kopa ng kanyang galit. Ang taong iyon ay pahihirapan sa apoy at asopre sa harapan ng mga banal na mga anghel at ng kordero. Ang usok ng kanilang paghihirap ay pumapailan lang magpakailanman. Wala silang kapahingaan araw at gabi. Silang sumamba sa halimaw at sa larawan nito, at sino mang tumanggap ng tanda ng pangalan nito, yun ang ipaparis nila. Na sinabi, malinaw, na kayo mga Katoliko, kayo ang kapuutan ng Diyos. At ayon sa Biblia, pahihirapan kayo sa apoy at asupre. Yan ay sa impyerno. Kaya, ganon. Ang mga inosenteng Katoliko, sino bang di matakot? No? Sa propagandang ito sa Iglesia ni Cristo. Ito, lilinawin natin mga kapatid. Itong paggamit nila sa referensyang ito ng mga aklat Katoliko na nagiging diferensya. Una, ang aklat na ginagamit nila na siya ang inyong pakinggan, ang aral Katoliko ni Father Enrique Dimond, is VD sa pahina 11. Walang koneksyon yun sa talata sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 18. Bakit? Wala namang binanggit sa talata Apokalipsis Kapitulo 13, 18, 16, 18 na yun ay sign of the cross o pag-antanda ng cross. Kaya hindi pwedeng iugnay ang sign of the cross sa Apokalipsis o Pahayag Kapitulo 13, versikulo 16, 18. Punta naman tayo sa aklat na Pasyon Candaba na ginagamit nila sa pahina 210, mga kapatid. Wala ding binanggit na salitang cross sa binasa nila sa referensyang Pasyon Candaba pahina 210. Kaya nangangahulugang ibang topic iyan, mga kapatid, at hindi iyan tungkol sa sign of the cross. So ang ginagamit nilang referensya na ang resulta ay diferensya, Pasyon Candaba at ang aklat na siya ang inyong pakinggan, ang aral Katoliko, pahina 11, ay walang kinalaman ito sa isa't isa, mga kapatid. Kahit may mga ilang salita na parihong ginagamit sa dalawang kinukot nila, pero magkaiba ang konteksto. Magkaiba ang topic. Hindi ang yung palatandaan ng halimaw, ang sign of the cross na binanggit yan sa aklat na siya ang inyong pakinggan. So kaya malinaw na isang uring pandaraya itong ginagamit, mga kapatid. Sa ginagamit nilang Pasyon Candaba mula sa pahina 210. Bakit binanggit dito na magkintal sa noo o kanang kamay? Dahil tinatagalog yan at paraphrase yung pahayag sa Revelation chapter 13 verses 16 up to 18. Pero kung tingnan natin ang pahina 219, ito ang tungkol sa cross na iniwasan nila sa Pasyon Candaba. Ito mabasa natin. Ang daeng ko'y kaawaan, na pakamtan mo ang kanan, maging iyong pakinabang, nang sa cross mo'y pagkamatay, at sa gloria kong walang hanggan. So, mapansin ninyo na ang pagkasulat ito, Old Tagalog pa, no? Na medyo mas malapit-malapit pa sa Spanish language noon, mga kapatid.
So, kaya balikan natin ang mabasa mga kapatid sa Revelation chapter 13 verses 16 up to 18 na pilit talagang ipalitaw nitong mga ministro ni Felix Manalo na ano daw, tanda ng halimaw. Ito nakasulat, Revelation chapter 13 verses 16 up to 17. He also forced everyone small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast, or the number of its name. O kaya kung ang katuparan dito mga kapatid ay ang tanda ng cross, kailan ba nangyari na di ka pwedeng magbinta, di ka pwedeng makabili kung hindi ka marunong mag-antanda ng cross? Common sense naman yan. At batay sa talatang ginagamit at binabanggit ng mga ministro na binasa din natin, wala namang binanggit diyan na cross, kundi tanda lang ang meron, walang cross. At ang tanda na binanggit diyan ay imposibleng cross ang tinutukoy dahil napaka-biblical ang cross na tanda sa kapangyarihan ng Diyos. Saan yan natin mabasa? Tingnan niyo sa unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 18. Unang Korinto 1:18, ito mabasa natin. Sapagkat ang mensahe ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit para sa ating mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Naku, ano daw? Para daw sa mga napapahamak, ang cross ay kahangalan. Sino ba ngayon ang allergic ng cross? Pero para sa mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sa kasaysayan mga kapatid, ang sign of the cross ay ginawa na noon pa man sa mga apostles, ayon sa kasaysayan. Europe Before Modern Times by O'Brien, page 194. The sign of the cross and the veneration of the martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. So, say, the sign of the cross and the veneration ayon sa kasaysayan of the bodies of martyr. Kaya, napakalinaw kung balikan natin mga kapatid, dahil gusto sila letra por letra, ang banal na Biblia, eto mabasa natin sa Ezekiel Kapitulo 9, versikulo 3, tuloy sa 6. At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng cross sa mga noo, sa mga tao na nangabubuntong hininga, at nagsidaing dahil sa lahat ng mga kasuklam-suklam na ginawa sa gitna niyaon. Lipulin ninyong lubos ang matanda, ang binata, ang mga dalaga, at ang mga bata at ang mga babae. Ngunit huwag lumapit sa sinumang lalaki na may cross. See? Napakalinaw mga kapatid, di po pa gusto nila letra por letra. Balikan natin ang Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16. Napakalayo na ito'y tumutukoy sa antanda ng cross. Dahil sa talatang 16 mga kapatid, napakalinaw ang sinabi diyan na kahit iisa lang sa dalawa ang gamitin dahil or kasi, ibig sabihin, or hindi and. Pakita natin na Revelation chapter 13 verse 16. He also forced everyone to receive a mark on his right hand or his forehead. So, nakita nyo ba? Or ang ginagamit. Iba ang sign of the cross
an, hindi or. So, napakalinaw. Ibig sabihin, kung or, kahit alinman sa dalawa, kahit isa lang, yon ang tanda. Pero kung ikumpara natin, mga kapatid, ang Revelation chapter 13, verse 16, sa tanda ng cross o sign of the cross, napakalayong magtugma. Dahil, tingnan natin, ang tanda ng cross, sa kanang kamay, sa noo, sa dibdib, sa balikat. Yun ang tanda ng cross, batay sa liturhiya natin. Kaya, mga kapatid, no? Di na tayo magtaka kung bakit napaka-allergic sila. Napaka-allergic sila sa tanda ng cross. Dahil ang tanda ng cross ay tanda sa pagiging Kristiyano. Unang Korinto 1:18. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapatid, at sa lahat ng mga sumusubaybay. Okay? Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, Katoliko man at hindi Katoliko, alam niyo naman na matagal na itong mga tuligsa nila. Matagal na itong mga tuligsa nila. Atin lang sinagot. Kahit dami nang nagalit, grabing galit talaga, nagmi-message yung iba. Pero, huwag kayo magalit. Magiging bukas sana kayo sa pag-aaral. Dahil, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Ulitin ko, ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero, napaka-delikado po pag madaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa. Et si Crocem Domini, fugiti partis adversi, croc sacraset mihi elox, non dracosit mihi dox, vade retro satana, in nomine Patre, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Hanggang sa susunod. Viva Cristo Rey! Bye-bye. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord